Bandang 12:00 na ng gabi noon at mabigat ang hangin dahil sa walang tigil na ulan. Tinakpan na makapal at madilim na ulap ang kalangitan ng lungsod kahit halos maghahating gabi na. Ang malamig at mapait na hangin ay humahagibis na tila may galit habang pinaiingay nito ang mga sanga ng matatandang puno ng akasya na nakahanay sa gilid ng UP Sunken Garden. Dalawang magkaibigan, sina Alma at Christine, hindi nila tunay na pangalan. Kapwa batang guro ng creative writing sa University of the Philippines Diliman, ang na-stranded sa harap ng Benitez Hall. Hindi nila inaasahang bubuhos ng ganun kalakas ang ulan sa araw na yon. Wala namang balita tungkol sa paparating na bagyo. Tulad ng nakasanayan, wala ring babala mula sa Pag-asa. Pagkababa nila mula sa jeep, dali-dali silang tumakbo papunta sa malaking kahoy na pinto ng Benitez Hall, kung saan tahimik na nakaupo ang isang gwardya habang may sinusulat sa maliit na papel. Si Christine, na nakatira malapit lamang doon, ay nakiusap sa gwardya na papasukin sila sa gusali dahil lalo pang lumalakas ang ulan. Kailangan nilang magpalipas ng gabi roon o kahit hintayin man lang na humina ang bagyo. Matapos nilang ipakita ang kanilang ID, pinapasok sila ng gwardya. Sa puntong yon, basang-basa na sina Alma at Christine. Sinamahan sila ng gwardya sa isa sa mga silid sa kaliwang bahagi ng lumang gusali. Tinawag nito si Obet, ang tagapag-alaga ng building, at tinanong kung nasa kanya ang susi ng mga classroom. Pagkabukas ni Obet ng pinto, isang napakalamig na hangin ang humampas sa mukha ng dalawang guro. Nagtaka si Christine dahil sarado naman ang lahat ng bintana. Habang pumapasok sila sa silid, si Christine, na mas sensitibo umano sa mga espiritual na bagay, ay nakaramdam ng tila presensyang dumaan malapit sa kanyang balikat. Hindi niya muna ito pinansin. Marahil hangin lang, pulong niya sa sarili. Ang Benitez Hall o College of Education ay isa sa pinakamatandang gusali sa campus. Bukod sa pagiging tahanan ng ilan sa pinakamahuhusay na propesor ng UP, kilala rin ito sa dami ng umano'y multong nagpapakita rito. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit daw ang gusali bilang interrogation camp ng hukbong Hapones. Halos lahat ng nagtapos sa UP ay alam na ito ang isa sa mga pinakapinagmumultuhang gusali sa campus. Nag-ayos sina Christine at Alma sa loob ng silid. Hinubad nila ang kanilang basang blazer at pinagdikit ang dalawang mesa upang gawing higaan. Dahil wala silang kumot, ginamit na lamang nila ang kanilang mga jacket. Habang iaabot sana ni Christine ang jacket kay Alma, may narinig siyang mga yabag mula sa pasilyo sa kabilang bahagi ng pinto. Noong una, inisip niyang gwardya yon. Ngunit napansin niyang parang tsinelas o goma ang suot na naglalakad dahil sa tunog ng yapak. Ang gwardya ay nakasuot ng sapatos na balat. Alam nilang silang dalawa lamang ang nasa gusali bukod sa gwardya. Lumapit si Christine sa pinto at sinubukang buksan ito. Ngunit hindi ito gumalaw. Nagsimula siyang kabahan sa kakaibang nangyayari kaya tinawag niya si Alma upang tumulong sa pagbukas ng pinto. Pinagsama man nila ang kanilang lakas at hinila ito ng buong puwersa. Hindi pa rin bumukas ang pinto. Nagsimula silang sumigaw at tawagin ng gwardya, ngunit walang sumasagot. Sa kabila nito, patuloy pa rin naririnig ni Christine ang mga yabag mula sa kabilang bahagi ng pinto. Makalipas ang halos 3 minuto, tumigil ang mga yabag. Dahan-dahang sumilip si Christine sa peephole upang makita kung sino ang nasa labas. Pula lamang ang kanyang nakita. Samantala, si Alma, na halos manginig sa takot dahil sa mga kwento tungkol sa Benitez Hall, ay nagsimulang hampasin at sipain ang pinto. Ilang segundo pa ang lumipas bago biglang bumukas ang pinto at pumasok ang gwardya sa classroom. Teka, anong nangyari? Tanong nito. Agad namang nagtanong si Christine. May iba pa bang tao sa building bukod sa atin? Napakibit balikat ang gwardya. May narinig kaming yabag. Parang may nakatsinelas. Umalis na si Obet. Wala nang ibang tao rito kundi tayo, sagot ng gwardya. Talaga bang may multo rito? Nanginginig na tanong ni Alma. Huminga ng malalim ang gwardya bago sumagot. 6 na buwan na akong nagbabantay rito. Oo, marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga taong namatay sa Benitez Hall. May mga kwento rin akong narinig mula sa mga dating gwardya rito. Pero hindi ako naniniwala sa mga multo. Saglit itong tumigil bago nagpatuloy.
Ang alam ko lang, may estudyanteng namatay rito noon. At sabi ng dati kong kasamahan, minsan daw may nakita siyang lumulutang na tao na nakaputi, na may malalaking pulang mata. Sa mismong sandaling iyon, nawalan ng malay si Christine at bumagsak sa sahig. Mahilig ako sa hamburger. Simula pa noong bata ako, ito na talaga ang paborito kong fast food. Noong elementary ako, kaya kong umubos ng 2 jumbo burger tuwing recess. Ngayon naman, kaya ko nang kumain ng 5 burger sa isang upuan lang. Naaalala ko pa na may paborito kaming burger stand ng mga kaibigan ko sa tabi ng school namin. Doon kami palaging tumatambay tuwing merienda matapos maglaro ng taguan o habulan pagkatapos ng klase. Hindi lang burger ang tinda ron. May waffles, may shake din. Paborito ko ang combo ng burger at mango shake. Yun ang lagi kong ino-order. Pero isang araw, may nangyaring kakaiba na muntik nang pumatay sa gana ko sa hamburger. Bago ko ikwento yun, kailangan ko munang ipaliwanag ang isang bagay. Luma na ang school namin. Panahon pa raw ng World War II nang maitayo ito. Ayon sa matatanda, ginamit daw itong barracks noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Marami raw sundalong Pilipino ang pinugutan ng ulo rito noon. Dahil doon, napakaraming ghost story sa school namin. May kwento tungkol sa kapring nakaupo raw sa ilalim ng puno kahit tirik ang araw. May mga nagpapakitang anino at aparisyon. May ilang teachers pa raw na nakakakita ng ulo ng babae sa bintana ng library tuwing madaling araw. Minsan naman, may naririnig na yabag sa corridors kapag may naiiwang late sa school. Pati mga gwardya, nagkikwento tungkol sa mga upuan at mesang kusang gumagalaw sa gabi. Pero ako, wala akong pakialam noon sa mga ganong kwento. Skeptic ako. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko mismo nararanasan. Ang mahalaga lang noon sa akin ay maglaro at kumain. Kung hindi lang dahil sa nanay ko na laging nangungulit tungkol sa assignments ko, baka pati pag-aaral ko napabayaan ko. Pagkatapos ng klase, madalas kaming manatili ni mama sa likod ng school para mag-review. Doon kasi matatagpuan ang college department. Tahimik doon sa hapon dahil kakaunti lang ang estudyante. Isang araw, matapos ang 3rd quarter exam ko, pinayagan ako ni mama na maglaro buong hapon bilang reward. Binigyan pa niya ako ng pera para bumili ng burger pagkatapos. Talagang naglaro ako hanggang mapagod. Pagkatapos nun, dumiretso kami ng kaibigan kong si Danny sa paborito naming burger stand para magmerienda. Habang kumakain kami, may nakita akong kumislap na ilaw mula sa likuran. Parang may kumukuha ng litrato namin gamit ang flash. Ano yun? Tanong ko. Alin? Sagot ni Danny. Hindi ko inalis ang tingin ko sa ilaw. Palapit ito ng palapit. Lalong lumiliwanag. Hanggang sa huminto ito ilang pulgada lang mula sa mukha ko. At doon ko nakita ng malinaw. Isa itong makinang na bolang kulay pilak. Kasing laki ng nyog. Lumulutang sa ere. Napatigil ako. Pati si Danny ay hindi makapaniwala sa nakikita namin. Sandaling naghahover ang bolang pilak sa harapan namin. Pagkatapos, bigla itong lumipad pa itaas at naglaho sa hangin. Napatingin ako kay Danny. Pareho kaming nakatulala. Hindi namin maigalaw ang hawak naming kalahating burger. Ali, nakita niyo ba yung silver na bola? Tanong ko sa tindera. Umiling siya. Wala naman akong nakita. Paka-spark lang ng kuryente. Pero alam naming dalawa ni Danny, hindi yun simpleng spark. May kakaiba roon. May misteryo. Lumipas ang maraming taon. Nagtapos ako ng college at madalas ko pa rin naiisip ang nangyari noong araw na yun. Ikwinento ko yun sa ilang psychic friends ko, pero kahit sila ay walang maipaliwanag ng sigurado. Sabi nila, baka raw orb yun. O baka, San Telmo. Isang misteryosong bolang apoy na madalas makita sa gabi. Sinasabi ng ilan na simbolo raw yun ng kaluluwa ng isang namatay na sundalo. At hanggang ngayon, naiisip ko pa rin. Baka kaya namin nakita ang makinang na bolang pilak na yun. Dahil isa iyon sa mga kaluluwang pinatay sa school namin noong panahon ng digmaan. Dati kaming nakatira ng pamilya ko sa isang lumang apartment sa Manila. Napakatanda na ng apartment na yun.
Mahilig naming sabihin na may karakter ang bahay. Pero ang totoo, may multo rin. Ayaw aminin ng mga kapitbahay namin na may alam sila tungkol sa multo sa bagong nilipatan naming apartment. Ngunit naririnig pa rin namin ang mga bulong-bulungan. Dahil mas mura ang renta kumpara sa ibang apartment sa lugar, pinili na lamang ng mga magulang ko na wag pansinin ang tsismis at isiping gawa-gawa lang iyon ng mga kapitbahay. Ngunit tila ayaw magpabaliwala ng kasama namin sa bahay. Unang gabi pa lamang, naramdaman na namin ang presensya nito. Nasa kanya-kanya kaming kwarto nang biglang magsimulang umalulong ang 3 naming aso. Agad akong lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lumabas din sina Mama at Papa. Nakita namin ang 3 naming aso na paikot-ikot habang tumatahol at umaalulong sa isang bagay na hindi naman namin nakikita. Pinagalitan sila ni Mama at pinapasok sa kwarto. Ngunit sa loob ng ilang linggo, paulit-ulit na nangyayari iyon. Bigla na lamang magwawala ang mga aso at tatahol na tila may gustong sugurin. Nakalabas ang mga pangil nila na parang handang umatake. Pagkatapos ay bigla silang mag-iimpit ng iyak. Tila natakot sa kung anumang nasa harapan nila bago tatakbong nakatupi ang buntot. Isang araw, matapos umalis sina Papa, ako at bunso kong kapatid para pumasok sa trabaho at paaralan, naiwan si Mama sa bahay upang maglinis. Katitigil lang niya sa paglilinis ng mga kwarto at lilinisin na sana ang sala nang may marinig siyang bumagsak sa sahig. Paglingon niya, ang mga laruang kotse ng kapatid kong lalaki ay kusa raw na nag-zoom palabas mula sa kwarto nito papunta sa sala. Sa sobrang takot, agad siyang lumabas ng bahay at tumakbo papunta sa pinakamalapit na sari-sari store. Ayon sa may-ari ng tindahan, baka raw may espiritong humihingi ng dasal. Kwinento ni Mama sa amin ang nangyari ng gabing yon at sinabi niyang pakiramdam niya hihimatayin siya sa takot. Hindi na kailangang sabihin pa kung gaano kami nabalisa dahil sa nangyari. Nagdesisyon sila Mama at Papa na maghanap na kami ng ibang malilipatan. Ngunit mahirap makahanap ng apartment sa Maynila na mura at maayos. Kadalasan, sobrang mahal o sobrang sikip. Kaya napagpasyahan naming manatili muna roon habang naghahanap pa ng bahay na wala gaanong karakter. Nakakatawa nga dahil maging ang dati naming bahay sa Parañaque ay may multo rin. Minsan naisip ko tuloy kung puno ba talaga ng ligaw na espiritu ang Parañaque o baka sinusundan lang nila ako. Pero syempre, pareho yung kabaliwan. Hanggang sa nangyari ulit. At ako naman ang nakaranas. Noong gabing iyon, nakitulog ang nakababatang kapatid kong babae at lalaki sa kani-kanilang mga kaibigan. Dahil ka-share ko sa kwarto ang kapatid kong babae, ibig sabihin ay solo ko ang buong kwarto at telebisyon. Maaga akong nahiga. Binuksan ko ang TV habang binabasa ang librong matagal ko nang gustong tapusin. Mahilig akong gawin iyon. Manood habang nagbabasa o nagsusulat. Hindi ko maalalang nakatulog ako. Ang naalala ko lamang ay isang matinis na sigaw na gumising sa akin. Mabilis kong kinuskus ang mga mata ko. Bukas pa rin ang TV at may lumang slasher movie na ipinapalabas. Agad ko itong pinatay at hinugod sa saksakan. Mahigpit kasi si Papa pagdating sa ganoon. Pagkatapos ay pinatay ko na rin ang ilaw at pumasok sa ilalim ng kumot at doon ko naramdaman. Biglang lumumig ang buong kwarto. Wala namang kaming aircon. At hindi ko rin maalalang naka number 3 ang electric fan. At pagkatapos, nakita ko siya. May matandang babaeng nakaupo sa dulo ng kama ko. Sa dilim ng kwarto, tila may kakaibang liwanag na nakapaligid sa kanya. Nakasuot siya ng bestidang may floral design at salamin sa mata. Maikli at may pagkabuna ang buhok niya. Matangos ang ilong niya at tila nakangiti siya. Bagamat hindi ako sigurado, kumurap ako at bigla siyang nawala. Kinabukasan, bumisita sa amin ang landlady namin matapos niyang marinig ang mga kwento tungkol sa kababalaghan sa apartment. Ikwinento ko sa kanya ang nakita ko noong gabi. Bigla siyang natigilan. Namasa ang kanyang mga mata. Nanay ko yun, mahina niyang sabi. Death anniversary niya next week. Nagpamisa kami para sa kanya.
At matapos nun, tumigil ang lahat ng kakaibang pangyayari sa bahay. Kung mahilig ka sa mga kwentong hindi ka patutulugin sa gabi, mga totoong karanasan, kababalaghan at misteryong bumabalot sa dilim, welcome sa Baryo Kilabot. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na at napindot mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. At kung may sarili kang karanasang nakakatindig balahibo, mga multo, aswang, engkanto, o hindi maipaliwanag na pangyayari, i-comment mo lang sa baba. Baka ang susunod na tampok na kwento ay ang sayo na. Patayin mo na ang ilaw, humiga ng komportable, at sabayan mo kami rito sa Baryo Kilabot. Mag-ingat ka dyan sa lubak. Mahigpit na napakapit si Claire sa braso ng kanyang asawa habang biglang lumubog sa hukay ang nirentahan nilang sasakyan. Sinubukan ni Mariong iwasan yun sa pamamagitan ng pagliko sa kaliwa, pero tumama pa rin ang kanang gulong sa likod sa malalim na lubak. Mag-ingat ka naman, saway ni Claire. Sorry, agad namang sagot ni Mario. Mag-aalas 12 na ng tanghali noon at pareho na silang iritable matapos ang halos 2 oras na biyahe sa sirang kalsada. Nirentahan nila ang sasakyan pagdating nila sa paliparan ng Bacolod. Papunta sila sa bayan ni Claire sa kabundukan ng Negros. Pinagsamang business trip at pagbisita sa pamilya ang lakad nilang mag-asawa. Pagkaraan ng halos 10 taon, ngayon lamang muling makakauwi si Claire upang bisitahin ang mga kamag-anak niyang naiwan sa probinsya. Ipapakilala rin niya si Mario sa kanyang lola. Samantala, si Mario naman ay inatasang magsagawa ng ocular inspection para sa bagong fast food branch ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Empleyado siya sa isang malaking food conglomerate na nagpapalawak ng negosyo sa mga probinsya. Ang branch sa Bacolod ang unang outlet nila sa Visayas. Dahil malayo ang bayan ni Claire mula sa syudad, kailangan ni Mario ng sasakyan para sa kanyang mga lakad sa susunod na 3 araw. Kaya napagdesisyonan nilang magrenta na lamang ng kotse. Pero habang binabaybay nila ang mahaba at halos abandonadong kalsadang puro lubak, nagsisimula silang magsisi sa naging desisyon nila. Wala bang gasolinahan dito? O kahit kainan man lang? Gutom na ako, reklamo ni Mario. Oo nga, kailangan ko rin mag-CR. Naku, hindi ko na ma-recognize ang ibang tindahan dito, sagot ni Claire habang pinagmamasdan ang paligid. Bigla siyang napaturo. Ayun, mukhang restaurant yun. Pumasok si Mario sa parking lot ng kainan. Pagkababa nila ng sasakyan, napansin nilang maraming sasakyan sa parking area. Ang iba ay mukhang napakaluma na, parang mga vintage car. Naku, baka puno, bulong ni Claire. Ngunit nang buksan nila ang pinto, nagulat silang halos walang tao sa loob. Sa 20 mesa, 2 o 3 lamang ang may nakaupong tahimik na kumakain. Magandang tanghali po, tuloy po kayo. Bati ng waitress habang inihahatid sila sa mesa malapit sa aircon at inibutan ng menu. Ang specialty po namin ay bulalo. Baka gusto niyong subukan. Pumayag naman agad ang mag-asawa. Pagkaalis ng waitress, dala ang kanilang order. Napatingin-tingin si Claire sa paligid. Napakaluwang ng restaurant. Lumang-luma, ngunit elegante ang disenyo nito. Mistulang isang bahay noong panahon ng Kastila. May malalaking bintanang kapis na may kortinang lace. Umiikot na bentilador sa kisame at makintab na sahig na yari sa nara. Hindi rin ordinaryo ang mga mesa. Hindi ito gawa sa plastic o formika tulad ng modernong restaurant, kundi tunay na kahoy na may lace tablecloth at florera ng bulaklak sa bawat mesa. Ang ganda naman itong restaurant na ito. Bakit hindi ko maalala to? Pagtataka ni Claire. Maya-maya ay dumating ang kanilang pagkain at agad silang napakain ng marami. Wow, sobrang sarap nito, sabi ni Mario habang nagsasandok muli ng kanin at bulalo. Oo nga, feeling ko dapat hingin natin ang recipe nila. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong kasarap na bulalo, sang-ayon ni Claire. Nang mapadaan muli ang waitress, tinanong siya ni Claire kung ano ang sikreto ng kanilang putahe. Ngumiti lamang ito. Nasa ingredients po ang sikreto. Baka may secret herb sila, sabi ni Mario habang tumitingin sa relo.
Bigla siyang napamura. Aba, 4:30 na pala. Tara na, baka abutan tayo ng dilim sa daan. Malayo pa ba tayo? Hindi na. 2 bayan na lang, sagot ni Claire. Matapos bayaran ng bill, natila ng tagalan pa bago na ibigay. Agad silang umalis sa restaurant. Saglit nilang pinagtakahan ang dami ng sasakyan sa parking lot. Ngunit dahil nagmamadali sila, hindi na nila yon gaanong inisip. Tumating sila sa bahay ng lola ni Claire kasabay ng paglubog ng araw. Sinalubong sila ng kanyang lola Ninay at iba pang kamag-anak. Bakit lahat ng ilaw bukas? Tanong ni Claire. Naku, sobrang nag-aalala kami sa inyo. Inaasahan namin kayong darating bago magtanghali. Anong nangyari? Naligaw ba kayo? Tanong ng tita Sally niya. Hindi naman kami naligaw. Pero huminto kami sa isang restaurant sa highway. At parang hindi namin namalayan ng oras, paliwanag ni Mario. Biglang napatigil ang lola Ninay niya. Anong restaurant? Inilarawan ni Claire ang lugar. 2 bayan bago rito. Nasa gilid lang ng highway. Nagkatinginan ang kanyang lola at mga tiyahin. Walang restaurant sa lugar na yun, sabi ng tita Lucita niya. Bago lang ba yun? Hindi yata. Mukhang ang lumang bahay noong panahon ng Kastila. May kapis window at nara floor pa, sagot ni Mario. Mas lalo sila nagkatinginan ng may halong kaba. Bakit? May problema ba? Tanong ni Mario habang kinakabahan na rin. May napansin ba kayong mga sasakyan sa parking lot? Mabilis na tumango ang mag-asawa. Oo, marami nga. Pero pagpasok namin, halos walang customer. Napahawak sa dibdib si Tita Sally. Sus Mariosep, muntikan na kayo. Mabuti na lang nakaalis kayo roon bago kumagat ang dilim. Bakit? Sabay na tanong ni Mario at Claire. Huminga ng malalim si Lola Ninay bago magsalita. Ayon daw sa mga kwento, maraming misteryosong pagkawala na ang nangyari sa lugar na iyon sa pagdaan ng mga taon. Kadalasan ay mga turista o bisitang mula Maynila na hindi pamilyar sa lugar. Sinasabing may isang restaurant daw na nagpapakita sa mga biyahero. At ang mga hindi nakakaalis bago dumilim, hindi na muling nakikita pa. Kaya pala andun pa rin ang lahat ng mga sasakyan. Mahinang sabi ni Claire. Ngunit ang sumunod na sinabi ng tita Lucia niya, ang tuluyang nagpatindig ng balahibo nilang mag-asawa. Sinasabi nilang pinapatay ang mga customer. Tumahimik ang buong bahay. At ginagamit bilang sangkap sa mga pagkain. Kaya raw napakasarap ng mga putahe nila. Isang araw, nagpasya kaming magkakaibigan na magbakasyon ng 3 araw sa Subic. Iniwan muna namin ang lahat ng problema sa Manila upang sulitin ang ganda ng dating base militar ng mga Amerikano. Namasyal kami sa iba't ibang lugar. Nagpunta kami sa Bat Kingdom, naligo sa dagat, at syempre, namili sa mga duty-free shops. Tumira kami sa isang sikat na condominium. Kaya kampante kaming makakatulog ng mahimbing. At totoo naman. Pero hanggang unang 2 gabi lang. Sa ikatlo at huling gabi bago kami bumalik ng Maynila, nagpasya kaming gawing espesyal ang gabi. Naghatian kami sa iba't ibang grupo at bawat grupo ay naghanda ng presentation. Dahil ako ang naatasang mag-video ng buong programa, wala akong grupong sinalihan. Excited ang lahat. Pagkatapos na maikling rehearsal, nagsimula na ang mga pagtatanghal. May kumanta, may sumayaw, at lahat kami ay nagtatawanan at nagsasaya habang pinapanood ang isa't isa. Ako naman ay masayang minamasdan ang lahat mula sa lente ng videocam. Nang matapos ang mga presentasyon, nagdesisyon kaming magbigay ng award sa pinakamagaling na grupo. Pagkatapos ng maikling botohan, napili ang ikatlong grupo. Naghiyawan ang lahat dahil sila talaga ang crowd favorite. Pagkatapos humupa ng excitement, may nagmungkahing panoorin namin ang mga na-record habang umiinom ng beer. Kaya isinaksak namin ang tape sa VCR at umupo upang pagtawanan ang mga kalokohan ng isa't isa. Habang nanonood kami, biglang nagblanko ang screen. Anong nangyari? Nagkatinginan kami. Sigurado ka bang na-record mo yun? Tanong nila sa akin. Oo naman, sagot ko. Wala namang naging problema habang tinetape ko yun. Habang nagtatalo kami,
Biglang umiyak si Cherry, isa naming kaibigang babae. Napalingon kaming lahat sa kanya. At bago pa kami makapagtanong, bigla siyang nawalan ng malay. Nagpanik kaming lahat. Sinubukan namin siyang gisingin. Pero sobrang tigas ng katawan niya at hindi man lang gumagalaw. Maliit at payat lang si Cherry, kaya madali lang sana siyang buhatin. Ngunit ikinagulat namin nang kailangan pa ng 5 lalaki para lamang madala siya sa kwarto. Pagkarating namin doon, nagkamalay siya at agad siyang nagsimulang humagulgol. Doon nagsalita si Ed, isa naming kaibigan na naniniwalang may psychic ability siya. Sinabi niyang baka sinapian si Cherry. Pagkatapos ay umamin siya na siya raw mismo ang tumawag sa mga espiritu upang takutin kami at gawing mas exciting ang gabi. Ayon sa kanya, 4 daw ang dumating. 2 babae, 1 duwende, at 1 malaking maitim at masamang nilalang. Sinabi ni Ed na paaalisin daw niya ang mga espiritu. Nagsimula siyang magdasal. Kinakausap niya ang mga nilalang at pinakikiusapang umalis sa katawan ni Cherry. Kami naman sa labas ay bumuo ng bilog at sama-samang nagdasal para sa proteksyon. Makalipas ang ilang minuto, sinabi ni Ed na may hinihiling daw ang mga espiritu. 3 babae ang dapat pumasok sa kwarto. Pumasok ang 3 naming kaibigan. Paglabas nila, umiiyak na rin sila. At maya-maya, nagsimula na rin kumilos ng kakaiba. Doon namin naisip na lumipat na sa kanila ang ilang mga espiritu. Parang pinaglalaroan kami ng mga ito habang palipat-lipat ng katawan. Nakakatawa mang isipin, hindi nila ako ginalaw. Pati yung mga kasamang nananatili sa bilog at nagdarasal. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako papunta sa comfort room upang doon na lang magdasal mag-isa. Pero habang nagdadasal ako, may narinig akong hakikikan at tawanan sa loob mismo ng CR. Kasabay noon ay pagtayo ng balahibo ko at matinding goosebumps. Agad akong tumakbo palabas at muling nakisama sa mga kaibigan kong nagdarasal. May ilan sa kanila ang umiiyak habang tumatawa. Mistulang totoong sinasapian. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Ed na napaalis na raw niya ang mga pinakamasamang espiritu. Ramdam daw niyang lumabas ito ng kwarto at ilang segundo lang matapos niyang sabihin yun, biglang malakas na bumagsak ang pinto sa dingding. Pero hindi pa rin tuluyang natapos ang lahat. Ayaw pa rin umalis ng ibang espiritu. Gabi na rin noon, kaya habang naiwan si Ed kasama si Cherry upang kausapin ang mga nilalang, kaming iba ay nagkulong na lamang sa aming mga kwarto at pilit na natulog. Buong gabi, may naririnig kaming malalakas na lagabog ng pinto sa ibaba. Hanggang sa sumikat ang araw at doon lamang tumahimik ang lahat. Tuluyan na raw umalis ang mga multo. Nang tuluyan nang bumalik sa sarili si Cherry, wala raw siyang maalala kahit ano. Habang pauwi kami ng Maynila, paulit-ulit naming pinag-uusapan ang nangyari. At alam naming lahat, hindi namin kailanman makakalimutan ang gabing iyon ng lagim sa Subic.